unahin ko na po yung explanation and comment natin for this time. Okay? So, background details mainly na may konting paliwanag sa mababasa na natin sa chapter 1. Okay? First, yung author netong book. So, mababasa natin dito na may malaking hint kung sino siya. Anak daw siya ni David na naging hari rin sa Jerusalem. So, sa mga nag-aaral, theologians, scholars, widely believe na this is still King Solomon, like the author of Proverbs, who completely penned and authored the book kung tumapos. But then, meron din kasing isang view or belief na so sa dating, kung si Haring Solomon, so within the career niya ng pagiging hari, na isulat niya na to. So bago siya magtapos. So before pa, at least in general, mag-Babylon exile. But may maliit kasing belief na isang wise man na lang din ang nagsulat nito, pero kinuha niya yung mga sayings ni Solomon as magiging siya yung preacher dito or teacher. Parang dalawang voices, yung sa ganong view, dalawang voices siya. Isang critic, yung pinakasumulat na wise man, post-exilic na, pagkabalik daw ng Babylon. So, dalawa yung nagiging voice. Yung pag binabanggit lang the preacher, the teacher, ibig sabihin, kino-quote lang niya yung natutunan niyang words si Solomon ng matagal na. Kasi nga, after some years or decades pa, bago daw nasulat. So, ganun yung dalawang views dito. But personally, sa akin, yung si Haring Solomon lang ito solely lahat. So, yung first view pinaniniwalaan ko dito. And then, by the term or by the name of the book, siguro dito rin muna kasi ako kinalakihan ko naman, lumaki ako sa Tagalog version ay MBB, mabuting magandang balita Biblia, mabuti. Ang title kasi doon, mangangaral talaga. So, nagulat ako pag dito sa ang Biblia, Ecclesiastes pa rin. No? So, bakit gano'n din sa English? Share ko lang din sa inyo. So, Ecclesiastes, kung mag-train tayo, maghasa ulit tayo, mag-refresh tayo ng Greek natin dito, by Ecclesia tayo yon, the church, no? From the church, so ibig sabihin, kahit yung tinagalog na Ecclesiastes, ito na yung Greek or Latin translation na from the Hebrew. So, LXX na to or Septuagint. So, inaral ko, ano ba, bakit pagdating doon sa MBB, preacher, malamang preacher in Hebrew. So, ano ba yung Hebrew talaga? So, sa Hebrew Bible, ang title nito is Kohelet. So, Kohelet, nakikita ko yung mga preacher natin, binubukan nila yung word, no? So, Kohelet, yun nga, meaning, the one, by verb definition pa siya, the one who calls or one who gathers. Okay, pagdating na sa Septuagint, or yung Greek or Latin translation, connected na siya sa subject kung sino yung ginagather, kung sino yung kinocall. Yun nga, yung Ecclesia. So, Ecclesiastes, Ecclesia, diba, pinaka-sikat sa atin as church, yun yung naging English term ng church, the called out ones. Pero ang urig pa nun sa Hebrew, the assembled ones or the congregation. So, Ecclesiastes, the one who preaches to the congregation, the one who calls the congregation. Pagdating sa Hebrew, hence, the preacher. Siya yung nangangaral sa congregation. Okay? For the whole book, sa akin, isang word lang yung katumbas nito, which makikita natin sa mga familiar din. 38 times mababanggit dito yung vanity. Okay, yung word. So, yan yung pinakakatumbas ng book para sa akin kung may tatandaan tayo pagdating sa book na ito, the word vanity, or sa Hebrew original, hevel. Hevel, parehas lang, but mas gusto ko yung hevel. Okay? Hevel. So, dito, pagdating sa translation na natin, no, lalo na sa modern English, yung vanity, natatranslate na rin siya sa ibang English translation na meaningless. Okay? Which destroys the original metaphor and figure of speech na minimin ng author. So, medyo sira na siya, hindi siya tama eh. Kasi, makikita rin natin dito, hindi naman ang author ay atheistic or agnostic, deist, na yung buhay, walang meaning itself. No. Merong meaning. Sasabihin pa niya na pagdating sa dulo, merong Diyos, okay, creational or biblical view siya, at judge siya. Ipagsusulit natin lahat ng ginawa natin dito sa lupa. Therefore, ang buhay may meaning, may dignity. So, hindi tama na basta yung meaningless eh. Ang totoong meaning ng hevel, it means breath, okay, or smoke. Lalo na kasi ang ideya nga sa kanila, ancient Hebrew to, no? So, sa at least yung
Israel naman dati, kahit hanggang ngayon, hindi naman sila tropical country. Di ba, pag sa malamig, humihinga, may lumalabas na usok. So, yun lang yun. It's a breath, so heaven, pwede rin siyang maging smoke na, or mas lumawak, yung vapor, yung binabanggit na sa James, di ba, yung parang vapor ka nang lumabas sa takore. So, pwede ring hamog. O tayo dito sa Tagaytay tuwing taglamig, nakikita natin yung hamog o yung fog. So, yun yung mismong meaning ng heaven. Hindi siya basta o hindi dapat talaga tama na parang meaningless as if life doesn't have meaning. So, i-correct ko lang din yun. So, yun, no. And, yun nga, ang pinaka-meaning talaga nun, sa mini-mean ng author, is that yung buhay dito sa lupa, by English definitions, no, or yung activities natin na mababasa natin all throughout the book, hindi naman totally meaningless. But first, it's really hard to understand. Bakit yung buhay sa lupa o yung mga pinagagawa natin sa lupa ay hard to understand, confusing, okay, disorienting, and it will it will mean as far as it doesn't make any sense. Why is that? Kung sa Tagalog pa, ang labo. Ang labo talaga ng buhay dito sa lupa. And bilang one of the wisdom literature, yun yung tinuturo talaga ng book. Ang pinakapakay ko nito ay para sa mga unbelievers, para makita nyo. Ididiin ko yung, kasi this book is pretty intense. Really intense. Kung natitindihan na kayo sa mga naging comments ko before, dito kahit hindi siguro ako mag-comment, baka mangatog na kayo sa mga mababasa natin sa mga salita dito. Pero yun, idiin ko sa inyo yung disturbing words na ito kasi ang prayer ko lang din is yun na para kayong naipit ng kadiliman, na parang naipit kayo sa pinto ng elevator or ng tren na hihingi kayo ng tulong sa Kanya para iligtas kayo dito sa heaven ng buhay natin dito sa lupa. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Napakabait ng Diyos sa inyo eh. Ang dali na intindihin nung hope and yung joy na makikita na pwedeng maaral natin dito kasi ngayon nga tinuturo na yan ni Pastor Joey. Primarily, pag dito sa book, ang tanong ba, meron ba talaga tayong joy o may comfort ba tayong makikita sa book? Wala talaga. Sabihin ko sa inyo, wala. Ang joy and hope na natin nandoon pa sa New Testament, primarily sa teaching ng eschatology, sa mamanahin nating o mamanahin ng mga tao ng Diyos kay Kristo Jesus na buhay na walang hanggan, sa buhay sa walang hanggang langit at walang hanggang lupa o new heavens and new earth. Okay? Isang siguro tanong din dito, bakit nga gano'n? Bakit parang wala siyang meaning, or kung ididiin ko pa later o no, siguro yun nga, yung isang katotohanan na walang naglalast forever. Isang meaning niya talaga. Top 3 yung mga sagot ng theologians dito, pero siguro mas idiin ko yung point na yon, which particular ako, isa to sa yung mga disturbing words, dark pages, or dark words of the word, no? Yung sa verse 11. I-watch out niya sa verse 11 na kahit tayong mga tao, no, nabanggit pa ni Pastor Joey din kanina, ang galing talaga ng Lord eh. Kakalimutan lang din tayo. Pagkatapos natin mamatay, surely after 1 decade ng pagkawala natin sa lupa, lilipas tayo. The person, simula nung muwang ka, no, the person or the name you have established or you are establishing right now, no, sa pag-aaral, nagpakahusay ka, naging valedictorian ka siguro, nag-GPA ka ng 97, 98, elementary, high school. But then, after 1 year, after 1 decade, surely after 1 century and 1 millennia, kakalimutan ka lang din ng mundo as if hindi ka nag-exist at all. Sa trabaho, baka ginawan po kayo ng monumento, rebulto ng kumpanya ninyo. But then, pagtapos din ng mga panahon, lilipas ng panahon, kakalimutan din kayo ba? Diba? Ang labo. Ang labo, nagpawis ka, nag-umiyak ka, nagbanat ka ng buto just for the world and the persons or the people who will come after you ay kakalimutan ka. Ganon siya katindi. Napaka-intense nito. Kumbaga, on your minds or on your spirits, mag-buckle up kayo, mag-seatbelt kayo kasi ganon ka-intense yung words na ito. And siguro, just as we progress, no, yung hevel ng buhay na ito, see and hear for yourself kung paano tayo matututo para rin talagang tumawag tayo, katulad pa, 'di ba? Yung dilim na ididiin ko sa inyo ngayon ay mag-cause sa inyo ng tamang pagiging desperado.
na tumawag sa kanya na totoong liwanag. Sinabi pa ni Juan, no, sa chapter 1 ng kanyang sinabi na Jesus Christ is life. In Him was life, and that life was the light of men, the true light that gives light to everyone. So, sige po, simulan na natin ang pagbasa. Bilang pambungad, basahin ko po sa Tagalog sa pagsasalin ng ang Biblia 2001. Mga ngaral, Kabanata 1. Ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Anong pakinabang mayroon ng tao sa kanyang pagpapagal na kanyang pinagpapaguran sa ilalim ng araw? Isang salin lahi ay umaalis at dumarating ang isang salin lahi naman. Ngunit ang daigdig ay nananatili magpakailanman. Sumisikat ang araw at lumulubog din ang araw at nagmamadali sa dakong kanyang sinisikatan. Ang hangin ay umiihip sa timog at patungo sa hilaga na nagpapaikot-ikot. At paikot-ikot na ang hangin ay humahayo at ang hangin ay bumabalik sa iniikutan nito. Lahat ng mga ilog ay sa dagat nagtutungo, ngunit ang dagat ay hindi napupuno. Sa dakong inaagusan ng mga ilog, doon ay muli silang umaagos. Lahat ng mga bagay ay nakakapagod, higit sa masasabi ng tao. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan, ni ang tenga sa pakikinig ay walang kabusugan. Ang nangyari ay siyang mangyayari, at ang nagawa na ay siyang gagawin, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabi tungkol dito? Tingnan mo, ito ay bago. Ganyan na iyan sa nauna pa sa ating mga kapanahunan. Ang mga tao noong una ay hindi naaalala ni magkakaroon ng alaala pa man tungkol sa mga tao ng mga taong susunod pagkatapos nila. Akong mangangaral ay naging hari sa Israel, sa Jerusalem. Ginamit ko ang aking isipan upang hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat ng ginawa sa silong ng langit. Iyon ay isang malungkot na gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkaabalahan. Aking nakita ang lahat ng ginawa sa ilalim ng araw. At tingnan mo, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Ang baluktot ay hindi matutuwid at ang wala ay hindi mabibilang. Sinabi ko sa aking sarili, nagtamo ako ng malaking karunungang higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. At ang isipan ko ay nagtaglay ng malaking karanasan sa karunungan at kaalaman. At ginamit ko ang aking isipan upang alamin ang karunungan at alamin ang kaululan at kahangalan. Aking nakita na ito man ay pakikipaghabulan sa hangin. Sapagkat sa maraming karunungan ay maraming kalungkutan, at siyang nagpaparami ng kaalaman ay nagpaparami ng kalungkutan. Pagpalain